Hi guys! Welcome back again to my vlog, and for today's video, pag-uusapan naman natin kung paano natin maiiwasan ang violation sa ating TikTok shop. So kung ikaw ay bago pa lamang sa channel ko, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and hit mo na din yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos ko. So without further ado guys, let's get started! So, ayun na nga guys, another video na naman tayo for today, and na-miss ko din na mag-upload ng video. So, ngayon, meron na naman akong bagong isi-share sa inyo regarding dun sa ating TikTok shop and kung paano nga ba natin to mapapanatili nang wala po tayong vina-violate dun sa community guidelines ni TikTok. So, ayun na nga guys, based sa experience ko before, nag-upload ako ng mga product dun sa aking TikTok shop, and then hindi ko napapansin yung time ng pag-upload ko. So parang minutes pa lang is nag-upload na ulit ako. So hindi po pala dapat ganon. So ang dapat po nating gawin is kapag nag-upload po tayo ng video, dapat may laktaw po yung oras ng pag-upload. So ang trinay ko na po nun is 12 noon, then nag-change ako to 3 p.m. and yung pinaka-last is 8 p.m. ng gabi. So, after nun, doon ko na na-maintain yung mga videos ko and hindi na po ako na shadow ban dun sa aking video. So, ang ibig sabihin naman ng shadow ban is kahit nag-upload ka na, wala ka pa ding views dun sa videos mo. So, nagiging zero view siya. So, ayun. Sobrang na-frustrate ako nun before na hindi ko pa alam yung process ni TikTok. And then, nag-review ko ng mga guidelines nila and para ma-follow na din yung steps kung paano nga ba yung tamang pag-upload dun sa ating TikTok shop. So, yung natanggap ko na violation before doon sa aking TikTok shop, bali ni-review ko lang po ulit siya today, and nakita ko naman po yung TikTok shop ko na low risk na siya ngayon. So, for the past few months, hindi na po ako nagkaroon ng violation. So, yung nangyari po noon is 2 violation po yung na-receive ko, and nag-high risk po talaga yung health ng TikTok shop ko. So, naging po ako nun, parang na-frustrate ako. So, kasi kapag hindi po kasi naayos and hindi naman po naging maganda yung pag-appeal natin dun sa ating violation, is possible na ma-restrict na po tayo ni TikTok and hindi na po tayo makagamit ng ating account. So, ayun po, na nag-appeal ako, nagtuwa naman po ako before kasi naging pass naman yung appeal ko. So, ayun, nag-continuous pa din yung paggamit ko dun sa aking TikTok shop. So, ipapakita ko sa inyo guys yung community guidelines o yung sample ng violation na natanggap ko. So, ito po siya. Ayan. May kita nyo po dito, naka-low risk po ako before. And then, yung inopen po natin yan is may kita nyo naman po dyan yung month kung kailan ako nag-violate, and then nag-appeal naman po is pass, and yung isa pang picture is ganun din po, pass din yung aking pag-appeal. So dun po naging continuous yung paggamit ko ng aking TikTok shop, and nakakapag-continue na din po ulit ako sa pag-upload ng aking video. So, ayun na guys, excited na akong ipakita sa inyo yung steps na ginawa ko para ma-prevent ang violation doon sa ating TikTok shop. So, tara! So, ayun na nga guys, nandito na tayo sa ating cellphone. So, pupunta na tayo doon sa application ng TikTok. So, unang-una is bubuksan natin yung ating TikTok application, and then pupunta tayo doon sa ating profile. So, dito makikita ninyo yung parang 3 lines din sa upper right. And then, pupunta tayo sa Creator Tools.
So, after natin pumunta dito sa Creator Tools, pupunta naman tayo sa ating TikTok Shop for Creator. So, once nandito na kayo sa anyong TikTok Shop, pumunta lamang kayo sa mga taas. And then, itong parang bell, i-click nyo lang yan. So, this is known as the notifications. So, as you can see, madami tayong naka-notify, almost 99 plus na, no? So, ang nakalagay dito is the product in this video is unavailable or change. Ayan. So, violating platform guidelines, pay attention to the change to avoid potential losses, tap for details. So, ayan. So, madami-dami na rin itong notification natin dahil hindi na rin ako nakaka-visit dito sa ating TikTok Shop. So, para makaiwas po tayo sa ating violation kay TikTok and hindi po ma-disabled yung ating TikTok Shop kahit na hindi na po tayo nakakapag-upload, is pumunta lamang po tayo dito sa Manage Product. So, dito makikita ninyo lahat ng product na meron kayong in-add dun sa inyong showcase. So, for example, ito, madami po akong product na naka-add doon. So, lahat po ito is visible doon sa showcase ko. Ano po ba yung showcase? Ito yung showcase kung saan makikita ng mga viewers mo or yung mabibisit sa profile mo doon sa basket mo or sa yellow basket. So, ayan, makikita nila lahat ng naka-add dyan. So, if ever naman magustuhan sila, direct na sila pag nag-tap sila dun sa product na yun. So, punta tayo dito sa sold out. So, as you can see, isa din to sa mga lumalabas na notification doon sa ating TikTok Shop. So, kapag may nakita po kayong ganito, please pa-remove lang po kasi once na magtagal po yan sa ating TikTok Shop is magkakaroon po tayo ng violation notice kay TikTok. So, ang gagawin ko lang po is i-remove ko po yung product. So, ayan, may lalabas na products deleted. Tap nyo lang po yung 3 dots. So, lalabas na po dyan yung option which is yung edit, hide, tsaka yung remove product. So, dun po tayo sa remove product. Bakit po natin i-remove? Ito po yung mga possible cause. Minsan wala na po talagang on hand or wala na pong item si seller ng ganyang product. So, possible po na magkaroon din ng cause ng confusion once na mag-visit sila sa TikTok Shop ninyo. If ever nabibili sila tapos wala na ba pala yung product na yun. So, better po i-remove na po natin. So, wait lang po natin siyang mag-load. Ayan, loading po. So, yung next naman dito guys, ayan. Ang makikita ninyo is no products yet. So, okay na po yung sold out natin. And then, ang next naman po na pupuntahan natin is yung unavailable na product status. So, itong unavailable product status is medyo madami-dami na po siya. So, as you can see dun sa ating notification kanina, almost 99 plus na po yung naka-display dun sa ating notification. So, ang makikita niyo po dito, ayan, medyo madami na po talaga siya. So, i-remove ko na din po siya. So, ayan. So, dito sa unavailable, dalawa lang yung option na makikita ninyo, which is hide product and yung remove product. So, ayan po. I-remove po natin lahat. Okay. So, remove lang po natin lahat. Kung gusto niyo naman po mas mapadali ang inyong pag-remove,
pwede naman po natin siyang i-check or i-select all. So, 17 po yung selected dito sa aking unavailable products. So, ayan po. Meron po tayo dito pang delete button. Tap nyo lang po yan and okay lang po na mag-pop up siya na products cannot be restored once deleted. So, possible po na wala na po talaga dun sa inyong item. So, ayan, madidelete na po talaga siya forever. So, okay lang po yan dahil need po talaga natin siyang i-remove dahil ito po ay magkakos ng violation sa ating TikTok account. So, wait lang po natin. Ayan po. So, nag-delete na po lahat ng products na unavailable. So, yung next naman po na ating product status is yung not approved. So, ano nga po ba yung not approved? Ito po yung ating mga products na ni-request doon sa seller na magkaroon po tayo ng sample. So, yung sample na yun is possible po na hindi din siya libre. Possible din po na bilhin din po natin yung request na sample or yung item. Depende na lang po kung talagang matagal na po kayong nag-affiliate dun sa seller na yon. So, ayun po. Dito nyo po siya makikita. So, may mga magdi-display po na product dito once na hindi po kayo na-approve doon sa inyong ni-request na sample. So, dito naman po sa product status na under review. So, dito nyo po makikita usually yung mga display ng product na requestan po ninyo ng sample. So, ako po wala po naka-display sa aking booth kasi hindi po ako nag-request ng sample. So, minsan po bumibili po ako ng item. Yan po yung ginagamit ko. Pero mostly po talaga wala po akong hawak na item para i-sell dito sa aking TikTok shop. So, yan po. Nakadaan na po tayo. And then, pwede na po tayong bumalik sa notification. So, ito guys, hindi na talaga siya mawawala dyan. So, if ever na na-process nyo naman ng maayos or na-remove nyo naman na ng maayos doon sa manage product ang list ng mga product na hindi na po available or sold out na doon sa inyong TikTok shop, pwede nyo na po siyang i-mark all items as read. So, in this way, mas madali nyo na pong matatandaan or makikita na okay na po na nakapag-process na po kayo ng mga hindi kailangan na product doon sa inyong TikTok shop. So, ayun lang po. Sana po meron po kayo natutunan for today. And yung ibang questions po regarding sa pag-upload ng video sa ating TikTok shop and kung paano po tayo gumagawa ng video, itatakil po natin yan sa next vlog po natin. So, ayun na nga guys, super thankful po ako sa mga nag-subscribe and patuloy na magsasubscribe po sa aking channel. Sisikapin po natin na masagot lahat ng comments po and questions po ninyo sa mga susunod pa nating video. So, sana po nag-enjoy po kayo ngayon sa ating video tutorial and I hope na mas marami pa po kayong matutunan sa mga dadating pang video tutorial ko. Thank you po sa inyong lahat and salamat din po sa tangkilik ng aking video and appreciate ko po talaga na sinusupport nyo po ako. So, nasa 500 na po tayo ngayon. So, sana po ma-reach po natin yung 1K and hindi po ako magsasawang magbigay ng mga tutorial para po dun sa mga nangangailangan. So, ngayon po, sana ma-enjoy ninyo ang inyong araw and have a great day. Bye!
our video for today. I hope you like it and subscribe to my channel for more videos.